Igan, 4 ang sugatan, kabilang ang isa na ngayon ay nasa kritikal na kondisyon matapos ang bugbugan na nauwi sa pamamaril sa Marcos Highway, Barangay San Jose rito sa Antipolo City. Ang ugat ng road rage na sapul sa video ay git-gitan daw sa kalsada at yan ang tutunghayan natin sa report namin ngayong araw. Sapul sa video ang suntukan ng ilang motorista kahapon sa Marcos Highway sa Antipolo City. Nang biglang, bumunot ng baril ang lalaki na kaputing t-shirt. Agad bumagsak ang binalin na motorcycle rider. Damay din sa pamamaril ang isang babaeng kasama mismo ng gunman. Binuhat at sinakay ng lalaki sa sasakyan ang babae. Agad tumakas ang sospek sakay ng SUV matapos ang pamamaril. Sa hot pursuit operation ng Antipolo Police na tumagal ng halos 20 minuto, nasa kote ang sospek. Naresto ka namin, ha? Sa investigasyon ng pulisya, git-gitan sa kalsada sa pagitan ng SUV driver at ilang riders ang ugat ng away kalsada. Accordingly is may parang muntik na silang masagin na grupo ng nakamotor. Kinat sila doon sa part na yun. So kaya nahinto rin yung sasakyan. Pinagkaisahan nila yung suspect na mayroong talagang fist fight na nangyari. Ayon sa suspect, pauwi sila galing sa swimming sa Buso-Buso nang mangyari ang insidente. Mabilis daw ang takbo niya dahil may hinahabol na sasakyang ka-convoy nila. Gayunman, hindi raw niya ginit-git ang mga rider. Nagwa-warning naman po talaga ako sa akin, nakakasal po yung ko. Hindi ko sila niro-road range. Hindi ko po talaga sila nakagit-gitan, sila lang po nanggigit-git sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Nang makorner, lumabas siya ng sasakyan at doon na raw siya nagsimulang bugbugin ng mga rider. Pero sa video na kuha ng isa sa mga rider na damay sa pamamaril, kita ang biglang paglabas ng SUV mula sa kanan patungong highway na halos mapadikit sa kasalubong na motorsiklo. Yung driver po is reckless driving po siya. Una niya pong nagit-git is yung father ko, isa puwitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Sobrang bilis po magpatakbo nung sasakyan. Tinangka raw habulin ng kanyang tatay ang nanggit-git na SUV driver hanggang sa nagsuntukan na sila. Ang una pong sumapak ay yung driver sa daddy ko. So, syempre, yung daddy ko siguro bumawi lang siya. Then ako, nakita ko nadedehado yung daddy ko. So, to the rest back naman ako. Pinagsusuntok po nila ako sa ulo, sa dibdib, sa katawan. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng baril. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Tapos, ayun po, tsaka ko po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan. At bigla po sumugod pa sa akin yung mga matanda. Tapos yun, doon ko na po siya natamaan. Ay, napaputokan. Wala po darang baril ang daddy ko. 4 ang tinamaan ng putok ng baril ng sospek. Ang 52 anyos na rider na tinamaan sa ulo, ang kanyang 22 anyos na anak na nabaril sa kanang braso, at 29 anyos na lalaking umawat lang daw sa away. Ika-4 ang babaeng kasama ng gunman. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang abot sa 8 basyo ng bala. Giit ng sospek, pandepensa lang niya bilang isang businessman ang bitbit na lisensyadong baril. Hindi ko talaga intention yun. Nakipag-ugnay na tayo sa firearms and explosives, no? Kung siya ba ay license holder. Pero despite of that, gun ban na po kasi ngayon. So, hindi na po siya otorisado talaga. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.